Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time at tungkol sa usaping tahanan. Sabi nila, bahay ang tawag kung saan ka nakatira. Pero tahanan ang mas malalim na kahulugan kapag ang kasama mo ay masayang pamilya. Ikaw, yes friend, ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag may nagtatanong sa'yo na kumusta ang tahanan ninyo noong mga panahong kumpleto at sama-sama pa kayo ng pamilya mo? Ang dami, no? Ang daming masasayang alaala na mahirap at nakakatakot kalimutan. Mga alaalang lagi mong pinanghahawakan, mga alaalang kung pwede lang, isilid mo sa isang aklat, lagyan mo ng magandang pamagat, para kahit tumanda ka at makalimot na, meron kang maaalala. Yung tipong sa sobrang halaga niya, lagi mo siyang binabalikan, lagi niyo siyang pinag-uusapan pag may pagkakataon para lagi siyang manatiling sariwa sa kanya-kanya ninyong isipan. 'Di ba? Yung tipong sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo, may isang bagay lang na makatrigger sa'yo ng mga panahong bata ka pa. Grabe yung nostalgia. Pero ngayong malaki ka na, for sure, aware ka naman at alam mo, tanggap mo na sa sarili mo na lahat ng yon ay alaala na lang. Lahat ng yon ay laman na lang ng kwentuhan. At yun yung kagandahan doon. Diba? Yun yung maganda sa pagbuo ng mga magagandang kwento. Lagi kayong merong binabalikan, lagi kayong merong ginugunita at inaalala. At yun yung ginagawa mong inspirasyon para magpatuloy ka na lumaban sa buhay na kahit ang hirap-hirap na parang kahit gusto mo nang sumuko, ayaw mo na. Bigla mong maaalala yung malalim na ugat kung saan ka nagsimula at kung bakit ka nagsisikap. Kaya tama sila, pamilya at pamilya pa rin talaga ang higit na pinakamahalaga. Kung lumaki ka sa maayos at masayang pamilya, alam mong tama at totoo yung sinasabi ko. Na kung pwede lang sana na lagi kayong magkakasama, na kung pwede lang sana lagi kayong masaya. Kung pwede lang sana habang buhay kayong mga bata at hindi na tumatanda. Pero hindi ganun eh. Minsan dumarating yung panahon na mababawasan kayo ng isa, ng dalawa, hanggang sa hindi na magkakaroon ng tsansa na makumpleto pa kayo. 'Di ba? Sakit. Tapos may ikukumpara mo yung pamilya mo sa pamilya ng iba na kumpleto pa, na masaya, tas maiisip mo na ganyan din kami dati. Ganyan din kami noon. Nakikita mo kung paano nila masayang i-celebrate yung mga okasyon ng magkakasama, ng sama-samang tumatawa. Na tuwing sasapit yung araw ng Pasko, walang bakanting upuan sa mesa nila. Na sa tuwing merong sineselebrate na birthday, lahat sila talagang masiglang masigla kasi nagpapasalamat na binigyan pa ng panibagong taon yung mahal nila sa buhay. But then again, babalikan mo yung mga alaala na minsan pa kayong kumpleto ng iyong pamilya at yun na lang yung magpapatibay ng kalooban mo, yun na lang yung magbibigay ng comfort sa'yo kahit papano na minsan sa buhay mo naranasan mo ang magkaroon ng pamilyang kumpleto, buo at masaya. At the end of the day, sila yung lagi mong inspirasyon. At the end of everything,
Alalahanin mo kung paano kayo magbangayan ng mga kapatid mo, kung paano kayo mag-away dahil sa maliliit at walang kwentang bagay, at kung paano nyo ipagtanggol ang isa't isa kapag meron kayong mga kaaway. At ngayong malalaki na kayo lang din yung nagtutulungan, di ba? Yung nanay at tatay mo, kung paano ka alagaan, kung paano ka kalingain, at kung paano ka palakihin. Yung nanay mo na hinihili ka sa gabi hanggang sa makatulog ka ng mahimbing. Yung tatay mo na kung paano kanya buhatin kapag nakatulog ka sa hindi mo pwesto, sa hindi mo higaan, tas paggising mo sa umaga, nasa kama ka na. Kaya this is a reminder na mahalagang gumawa ng masasayang alaala kasama ang pamilya. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan kayo buong magkakasama. Kahit matanda na kayo, keep on making memories. Keep on making each other happy. Lagi mong balikan yung core mo, yung gabay na ginawa sa'yo ng magulang mo, yung lagi nilang binibilin sa'yo para maging mabuti kang tao. Lagi mo yang itabi sa isang sulok ng puso mo kasi kapag dumating yung pagkakataon na matanda ka na at wala na sila, doon ka kukuha ng lakas. Kapag dumating yung panahon na magkaroon ka na ng sariling pamilya at magkaroon ka na ng mga anak na kakailanganin ng gabay, pwede mong gamitin yung mga itinuro sa'yo ng magulang mo. Tandaan mo, edad lang ang tumatanda sa'yo, pero para sa mga magulang mo, ikaw pa rin yung baby nila. Masarap sa pakiramdam nila na sa kanila ka pa rin kahit papaano umaasa. Nakadepende ka sa kanila na hindi mo kayang mabuhay nang wala sila, kahit papaano magaan sa loob nila yon. Kasi nakikita pa rin nila palagi sa'yo, sa mga mata mo, yung batang ikaw. Na kahit aware sila na nahihirapan ka, nakikita pa rin nila yung batang ikaw. Kahit pa sabihin mo na kaya mo na nang mag-isa, I doubt it. Ako naniniwala ako na ang edad ng isang tao kahit gaano pa yung haba or anuman yung maabot niyan, lagi natin kailangan yung magulang natin. Siguro nasanay na lang tayo na eventually mawawala sila, pero kung pwede lang, di ba? Gugustuhin natin kailanganin sila para lagi natin silang kasama. At totoo yung kasabihan na kung dati ikaw yung nagsusumbong sa mga magulang mo ng mga problema mo, ngayon tinatago mo na sa kanila yung mga pinagdadaanan mo. Totoo yun. But still, gusto pa rin nilang gabayan kanila. Gusto pa rin nila na involved sila sa buhay na meron ka. It's okay na magpaka-childish ka minsan. Ipakita mo yung lambing na ginagawa mo noon sa kanila noong mga panahong bata ka pa. Kung yun yung paraan para gumaan lahat ng kasalukuyan mong pinagdadaanan, lahat ng pinapasan mo, go for it. Kasi sinasabi ko sa iyo, kahit matanda ka na, kahit may sarili ka ng pamilya, hahanapin mo pa rin sila. Kakailanganin mo pa rin sila. Kailangan mo pa rin yung mga magulang mo at gugustuhin mo pa rin magpasaklolo. Kahit sa mga kapatid mo, di ba? So bottom line, mahalin mo ang pamilya mo. Yun lang yun. Ang pamilya mo na silang nakasama mo sa iilalim ng iisang bubong sa loob ng mahabang panahon.
habang lumalaki ka. Habang pinipili mong tahakin ang sarili mong buhay. Ituring mo ang pamilya bilang isang biyaya. Kasi again, kapag sila nawala, lahat ng ginagawa mo, mababaliwala. Kaya kung kumpleto at buo pa ang pamilya mo, yes friend, ito lang ang masasabi ko, sobrang swerte mo. Sobrang swerte mo na meron ka pang tinatawag na mama, na meron ka pang tinatawag na papa, na meron kang natatakbuhang mga kapatid, na pagsasabihan ng mga pinagdadaanan mo. Kasi may iilan na ulila na, 'di ba? Wala nang magulang, wala nang kamag-anak, wala nang pamilya. Imagine, grabe yung hirap nun. Grabe yung takot siguro na nararamdaman nila na paano bukas, paano ako, sinong kakampi ko, sinong masasandalan ko. Kaya appreciate your loved ones. Appreciate your family. Mahalin mo sila kung paano or mas higit pa sa kung paano mo mahalin ang ibang tao sa paligid mo. Kasi sila yung makakasama mo sa umpisa hanggang sa huli mong hininga. Yun lang. Yun lang. Medyo nakakaiyak siya pero 'di ba? Wala weakness talaga ng karamihan ang pagdating sa usapang pamilya. Sino bang hindi naiiyak kapag pinag-uusapan na ang pamilya, kapag nabibring up na ang tungkol sa iyong nanay at tatay o mga kapatid? 'Di ba? Lahat tayo vulnerable sa part na 'yan. And it's okay. It is a way for us to show our love for them. Malambot tayo kasi sila yun eh. But at the same time, sila rin yung nagpapatigas sa atin, nagtuturo sa atin kung paano maging matatag at matapang. Again, that's all. Nakakatuwa na pag-uusapan yung mga ganito, no? So, again, ikaw, yes, friend, kung kasalukuyan kang nakahiga sa inyong kama, sa kwarto, sa sala, at katabi mo at kasama mo ang buo at kumpleto mong pamilya, pagmasdan mo sila at sabihin mo sa sarili mo na lagi mo silang mamahalin, lagi mo silang iingatan, at lagi mo silang uunahin. Ganon. Hindi kung sino-sinong inuuna mo. Pero bago ang lahat, syempre, yes, friend, unahin muna natin ang pamimigay ng papremyo. Ano ba naman yan? Muntian ko nang makalimutan. Nakala ko sa akin na yung 500. Charot. Yes, friend, ito na ang hinihintay mo, ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend. O eto na, para naman meron kang pang treat sa iyong pamilya. Ano na lang ba yung bilhan mo sila ng ice cream? O hindi naman kaya bukas sagot mo yung ulam, 'di ba? O hindi naman kaya bahala ka sa buhay mo. Pera mo yan. Yes, friend, kanina nga po ang hinahanap ko ay family picture ng ninyo, 'di ba? Ng pamilya nyo. At nakakatuwa na ang dami-dami pong nag-send na mga pictures nila kasama ang kani-kanilang mga pamilya. At nakakatuwa na, 'di ba? Meron kayong ganito, meron kayong mga nakikip na memories along with your family, 'di ba? Ang sarap-sarap tignan, ang sarap-sarap pagmasdan ng mga genuine ninyong ngiti kasama ang inyong mga pamilya, 'di ba? At inisa-isa ko talaga nakakatuwa na, 'di ba? Meron sila mga family pictures. Sana all kumpleto pa rin sa family picture. Ayoko umiyak. O dahil dyan, wag na natin patagalin pa dahil may nanalo na. Congratulations sa pagmumukha mo, sa iyo na ang 500 piso.
Christina, boost me on! Meron kang tumataginting na 500 pesos mula sa 101.1 Yes FM. Pera-pera lang yan, hatid sa inyo ng ACS. O ikaw, Christina, nagdududa-duda ka pa? Ayaw niyang maniwala. Sabi niya, totoo ba? Baka naman scammer ka. Wow. Aanin ko naman yung picture ng pamilya mo. O kung narinig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mo naman gawin ay mag-send ng iyong valid ID and of course, ng iyong GCash number para tuluyan mo nang makamit ang iyong 500 pesos na handog sa'yo ng Yes FM. Ikaw, yes friend, hawak ka mawawala ng pag-asa. Sumali ka lang ng sumali. Araw-araw, tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay natin dito. Ang kailangan mo lang gawin ay tumutok sa amin palagi, oras-oras, minuto, segundo sa 101.1 Yes FM. At syempre, ang patuloy na pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent at mali mo ikaw na ang susunod na mananalo para sa ating ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Yes, friend, 3 oras na BB Time ang ating pinagsamahan na kapiling mo ang BB mo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:40. Good night, BB. Mwah, mwah. Love your family.